There have been major developments rocking the Senate. Senator Ping Lacson is resigning as Blue Ribbon Committee Chair after colleagues questioned his handling of flood control hearings. Meanwhile, Senator Alan Peter Cayetano is pushing for snap elections, saying all elected officials should step down to restore public trust. Senator Risa Hontiveros is denying rumors of BICAM insertions in the 2025 budget, insisting she voted no and calling the claims fake news. And Senator Amy Marcos raises alarm over reports that Justice Secretary Boying Remulla could be appointed ombudsman, warning it may undermine accountability. Let's get some insights on what these developments mean for governance and public trust. We have on the show this morning Ronald Llamas, the birthday boy. Happy birthday sa inyo, Sir Ronald, the political pundit ng bayan and former presidential advisor. Magandang umaga sa iyo, Ronald. Parang sa birthday nyo, nakalimutan nyo rin po mag-unmute. Ay. Ayan. Okay na. Oo. Good morning, Gretchen. No? Salamat sa iyong pagbati. No? Nakuha mo ba yung lechon na pinadala ko dyan? Hindi ba binalik mo nga? Papunta na sana dito. Oo. Hindi, how did you spend your birthday? By myself. No? Nakatingin sa malan. No? Nagdudungkal ng lupa. Ganun ba? Hindi katulad ng iba na hindi masyadong marunong magdungkal ng lupa, magpala. Parang di po bagay sa inyo mag-isa. Okay, puntahan na natin itong mga developments over the weekend. Medyo madami-dami. Saan ba tayo magsisimula? Simulan na po natin na siguro na lang kay Senator Ping Lacson's decision to resign as Blue Ribbon Committee Chair. Ito ba ay dahil nagbabadya ng magkapalitan sa liderato sa Senado? How do you read this decision? Well, may ganong klaseng pagsusuri yung iba na isa sa dahilan kung bakit bumaba si Senator Ping Lacson ay para to ease the pressure kay Senate President Tito Soto dahil yung kanyang majority sa House ay hindi ganun kalaki. Medyo manipis. No? At may mga member ng majority na publicly nagsasabi na hindi sila masaya dun sa investigasyon sa Blue Ribbon na mas ang tinatamaan ay mga senador imbis na yung real culprits. No? Kaya yun yung isang pinanggagalingan. Pero duda ako ron dahil mukhang wala namang possibility at least today or this week na mapalitan si Senate President Tito Soto. Kung maalala mo, Gretchen, lumabas na yung ganyang klaseng chismis more than 2 weeks ago. Pero hindi naman natuloy. No? Kaya tingin ko, mas maganda na tanungin nyo si Senator Ping Lacson. Pero from my vantage point, watching him at saka yung conduct niya sa Blue Ribbon Committee, mukhang ang pinanggagalingan niya ay exasperation sa kanyang mga kapwa-senador, sa kanilang conduct sa investigasyon. Di ba meron nga siyang binanata ng isang senador na bakit mo dinedepensahan sila, yung mga kontraktor? No? Sabi nga niya, publicly, ay kaya niya naharapin yung mga banat sa kanya sa social media, pero medyo asar na asar siya kung mga senador mismo ang babanat sa kanya. Kaya tingin ko mas ganon dahil as a chairman ng Blue Ribbon, kinakailangan mo ng proper decorum. Baka mas gusto ni Senator Ping Lacson as a member ay tanggalin yung decorum na yon sa investigasyon dito sa Blue Ribbon. Hindi po ba tingin ko lang, no? Pero mamaya kasi pe-present pa yan sa plenary. Ibig sabihin, pwedeng sabihin ng plenary, hindi maganda para sa Senado, sa image ng Senado na ikaw ay mag-i-step down sa gitna ng mga investigasyon. Pwede ba mag-stay ka pa? Tingin ko, pwede nang i-reconsider yon. Hindi ba parang warning shot yung sinabi ni Senator J.B. Ejercito na siya and 4 other majority members are thinking of leaving the majority? Do you think that was a reaction to this? To that statement, rather? Yeah. Yes and no. Yes, medyo uncomfortable sila doon sa nangyayaring investigasyon. Pero no, dahil ang tingin nila, si Senate President Tito Soto ay nagbibigay ng certain stability sa Senado na na-weaken under the leadership of Senate President Chis Escudero, na ngayon ay iniimbestigahan sa maraming mga kaso from the violation of the Omnibus Election Code hanggang dito sa mga insertions. Nabanggit nga siya ni Undersecretary Bernardo na tumanggap din ng kickbacks.
mula sa DPWH. So, under the leadership of Tito Soto, whether you like him or not, nagbibigay siya ng certain stability at this point na very volatile yung ating political landscape at napakalawak ng disenchantment sa ating mga politiko. Kaya tingin ko itong mga members ng majority nare-realize din yon. At hindi acceptable sa kanila yung lumalabas ng mga pangalan na alternative kay Tito Soto. No? But don't you think that he's working with a gun to his head, walking on eggshells? Kasi parang, yun nga, dahil ang nipis nung diferensya ng majority at minority, ay anytime, kapag hindi nagustuhan yung galawan, pwede rin kumbaga parang mag-statement ng ganito, katulad ng sinabi ni Senator JV. Hindi ba parang yan ang magiging tema ng kanyang leadership? Yes, very delicate yung balancing act nila sa Senado. Pero wag mo kalimutan, Gretchen, mahigit 2 dekada na rin si Tito Soto na senador. Di ba? Kaya medyo hindi naman bago sa kanya yung ganyang klaseng balancing act. At I'm sure, tinutulungan siya nung kanyang kaibigan, si Senator Ping Lacson, dito sa ganitong klaseng balancing act. Kaya, yes, very delicate yung kanyang pamumuno at this point. Pero at the same time, ay meron naman siyang wherewithal, meron siyang track record, meron siyang political instincts para sa ganyang klaseng he knows how to navigate. Oh, okay. Oo. Pero isa sa mga bringing up nga ni Senator Ping Lacson na naging controversial, itong mga numero on insertions. Na almost all senators had 100 billion worth of insertions with 5 to 9 billion for each lawmaker, to which Senate President Tito Soto was the first to clarify na normal yung mga insertions na yan, na it's part of the budget process. At tingin niyo po ba, hindi naman siguro nagkalumot itong dalawa? Yes. Tingin ko ay disruptor kasi si Senator Ping Lacson. Dinisrupt niya yung normal process sa Senado by saying na, almost all na mga senador ay gumagawa nito. Pero kinlarify naman ni Senator Soto na dahil power of the purse, talaga namang yung NEP, yung National Expenditure Program ng gobyerno, ng executive, ay talagang yan ay pwedeng baguhin ng Kongreso at saka Senado. Mukhang yung controversy ay dun sa small committee. Kung natapos na yung proseso, dun na magpapasok na napakaraming insertions during the BICAM at hindi transparent. So, hinihiwalay nila yung normal insertions or amendments na very public, no, na role ng Kongreso at saka Senado as may hawak ng power of the purse, at yung mga sikreto na mga insertions sa tinatawag nilang small committee or BICAM. No? At doon nadidikit at this point si Saldico at saka si Senator Chis Escudero doon sa ganung klaseng insertions. So may ganung klaseng nuancing si Tito Soto at saka si Senator Ping Lacson. Hindi ako magugulat na merong good cop, bad cop silang tandem. Well, which leads me to my next question. Itong naisiwalat din over the weekend sa isang radio program na insertions ng isang senador, pangalanan na natin siya, Senator Risa Hontiveros. Sabi sa programa na yon na nagkaroon daw ng 3 billion worth of alleged insertions in the budget with 750 million for flood control. Pero nirespondehan nito ni Senator Risa at sabi niya, wala akong BICAM insertions, wala sa unprogrammed funds, hindi ako pumimima sa BICAM, bumoto ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Do you think that exonerates her completely from, from the responsibility of having flood control funds under her? Tingin ko ay magpapatuloy yung ganyan mga atake sa kanya. Dahil marami siyang na-create na kalaban dito sa kanyang term as senator. Halimbawa, yung followers ni Kibuloy, yung followers ni Digong, yung followers ni Sara, yung followers ni Alice Goo, etc. Kaya magpapatuloy yan. Hindi siya lulubayan nung mga nagalit sa kanya. Kung alala mo, Gretchen, ang inuna nila si Senator Ping Lacson
'Di ba? Yung nilabas nilang picture with Diskaya. Discayas, yes. No? Oo, 'di ba? Kahit naman ikaw, hindi mo kilala yung mga Diskaya 3 months ago, pag may nagpa-picture sa'yo na Diskaya, ay itatangkilikin mo. Dahil hindi mo naman sila kilala. No? So, hindi yun necessarily na meron siyang malalim at na relasyon sa mga Diskaya. Pero ginamit yun against him. Ngayon naman, ito naman si Risa naman ang isinunod. Tingin ko ay hindi ko na sasagutin yan dahil si Senator Risa na yung sumagot sa ganyang klaseng mga atake sa kanya, no? Pero tingin ko magpapatuloy yan, lalo na ay tag team sila ni Senator Ping Lacson dito sa Blue Ribbon Committee. Talagang sila yung magiging target ng marami na tatamaan sa kanilang mga investigasyon. O kasi gano'n ang uso ngayon, no? Yung maglalabas ka ng litrato with someone and then immediately may parang pwede nang maipahiwatig doon. Pero sa kanya kasi, no, kahit na she voted no, na ipasa itong budget na ito. So kahit paano, meron pa rin napunta sa kanya. Kasi meron na rin mga kumakalat na litrato naman of her projects na unfinished online. Nakita ko rin yun, pero mukhang sumagot na dyan yung mismong lugar na allegedly ay ghost project. No? Nasagot na niya na maayos yan, na hindi yan totoo. No? Kaya iiwan ko na lang sa kanya yung pagdepensa sa kanyang sarili. Mukhang very capable naman siya na ipaliwanag yan. More than me. So hindi tayo magkakaroon ng coup today kasi yun ang isa sa mga inaabangan kasi nga mayroong ding kumakalat na si Senator Alan Peter Cayetano wants that Senate presidency. Mukhang wala at mukhang dahil na-realize naman ni Senator Alan Peter Cayetano na wala siyang tsansa na maging Senate President ngayon or soon. Wala ba talaga? Wala ba talaga? Hindi ba kasi manipis nga ito pwedeng pumunta sa kanya naman na ihip ng hangin? Tingin ko today wala. No? Hindi natin alam sa mga darating na araw. Pero today tingin ko ay wala. Kaya finload niya yung proposal na snap election. Na resign all dahil dismayado na daw ang mga tao sa mga politiko. Tingin ko maganda yan kung uunahin niya yung kanyang sarili na mag-resign. As an example. No? As an example. Dahil hindi kasi hindi pwedeng puwersahin yung mga politiko na mag-resign Voluntary yan Kaya maganda na simulan niya. Na siya yung mag-resign at maging halimbawa sa ibang politiko na mag-resign din. No? Ay, na yun nga ang sinabi ni ng kanyang kapatid na si Lino Cayetano. Simulan mo at simulan natin buong Cayetano family. Walang tatakbo sa 2028. Mukhang tingin ko ay mahihirapan. Pero on the other side of it, no, what is your personal assessment of the way Senator Ping Lacson conducted the Blue Ribbon Committee hearings? Ano ang iyong fair assessment on that? At pangalawa, pagkatapos ng resignation na yun, saan na tayo pupunta? Sino na ang papalit sa kanya? At may dahilan pa bang tayong tumuon o mag-antay para sa resulta ng Blue Ribbon Committee? Tingin ko dahil sa leadership ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon, medyo nabawasan yung disenchantment ng mga tao sa Senado. No? At wala siyang sinasamba. Whether yan ay kongresista, whether yan ay senador, ay tinutumbok na talaga kung saan dadalhin ng ebidensya yung investigasyon sa corruption. Kaya so far, maganda yung kanyang pamumuno. No? Kaya sana i-reconsider niya yung kanyang plano na mag-step down as head ng Blue Ribbon Committee. Dahil imaginein mo yung itsura ng Senado kung sa kalagitnaan ng investigasyon na kasama mismo yung mga senador ay biglang mag-i-step down yung head ng Blue Ribbon. Medyo hindi maganda yung magiging optics. Lalo na sa ngayon na yung ICI ay medyo jogging in place. Medyo hindi dramatic at very compelling yung ginagawa nilang investigasyon. So, sa ngayon, yung Blue Ribbon ang nagiging sentro nitong investigasyon sa corruption, lalong-lalo na sa lumalawak na pagkadismaya ng tao sa kanilang mga politiko. Kaya, tingin ko ay masyadong magiging negatibo para sa Senado kung itutuloy ni Senator Ping Lacson yung kanyang pagbaba
Sana ma-reconsider niya yan mamaya sa plenary. Pero yun ay kanyang personal decision. It seems that over the weekend, meron din po naging announcement na itutuloy yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun nga lang, executive session na. Hindi na yung open to the public. What do you make of that direction? Parang hindi ba parang mapupunta rin tayo sa baka maging baka pagtakpan lamang at maging selective justice ang resulta. In the same way that people feel about the ICI. Correct. Very correct yung sinabi mo, Gretchen. Ang beauty ng Blue Ribbon ay dahil siya ay open at saka transparent. Tapos itatago mo, no? Medyo mawawala yung esensya ng Blue Ribbon investigation. Lalong-lalo na, inuulit ko, na yung ICI ay hindi transparent yung investigasyon. Hindi sila sa publiko. Na tingin ko dapat gawin nila. Pwede namang magkaroon ng executive session. Pero hindi siya yung magiging norm. Siya yung magiging exception to the rule. No? Hindi naman bawal yun eh. Kaya ang suggestion ko, kung sila ay makikinig, naduda ako kung makikinig sila, ay yung ICI ay gawing very public and very transparent yung investigasyon. At huwag gawing sikreto yung kasalukuyang Blue Ribbon investigation na sana ay patuloy na pamunuan ni Senator Ping Lacson. So yun ang aasahan nyo ngayong araw na ito? Na tanggihan yung kanyang resignation. I-present pa yan sa plenary mamaya. At maging public pa rito. But syempre, alam po natin na malaki ang political pressure on this committee. Ano po ang sa palagay po ninyo? It seems that the hearings are wrapping up. Wala na sa Kongreso, dito sa Senado may attempt to make it to turn it into an executive session. Nag-die down na ba yung public anger? Of course, yun ang inaasahan ng ilan sa mga politikong ayaw madawit dito. Kung gagawin nila yan, parang binuhusan nila ng gasolina yung public anger. No? Hindi huhupa ang public anger. Kung makita mo, Gretchen, itong nakaraang mga araw, mga eskwelahan sa Bulacan, sa Bicol, sa Cebu, sa Cagayan de Oro, ay naglalabasan. Nagwo-walk out yung mga estudyante. No? At ang dala-dala nilang issue, itong corruption na ito. Hindi ito huhupa. At kung gagawin nila yan, na ititigil nila yung investigasyon sa Blue Ribbon at panatiliin nilang sekreto yung investigasyon sa ICI, ay tingin ko yan yung magiging bitamina para sa greater outrage ng mga tao. Na hindi yan mawawala. Sigurado ko yan, 100%. Okay. On the other end, there's another piece of news. Senator Amy Marcos broke last night. It is the impending appointment of Boying Remulla as ombudsman. What do you make of that? Ang sabi pa niya dito sa kanyang announcement ay tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastangan sa konstitusyon. Well, ang masasabi ko na lang dyan ay eksperto si Senator Amy sa kanyang mga sinabi. No? Pero ang tingin ko, very crucial yung usapin ng ombudsman, lalo na hindi natuloy yung impeachment. Pwede kasing buksan ng ombudsman yung mga ebidensya na hindi natin nakita dun sa impeachment ni Vice President Sara. Halimbawa, yung mga bank accounts niya, pwedeng pabuksan niya ng ombudsman in relation dun sa isang SALN investigation. No? Pwede niyang buksan. Pwede niyang sabihan ng AMLA na buksan yung mga bank accounts na yan. Kaya very frantic yung mga kaalyado ni Vice President Sara, katulad ni Amy Marcos at saka ni Pulong Duterte, na mapigilan yung appointment ni Boying Remulla as ombudsman. Dahil halos sigurado nila, yan yung iimbestigahan ni Boying Remulla. Pero tuda ako na siya i-appoint today. Baka within the week. Pero baka hindi today. No? Pero gayon pa man, ay talagang very frantic sila, very anxious sila dyan sa possible appointment ni Boying Remulla
as ombudsman na for now, tingin ko ay parang wala nang sagabal. Wala na yung mga kaso na sinampa sa kanya ng mga Duterte para siya ay hindi maging ombudsman. Oh, which leads me to my question. What do you think happened there in the middle? Yun nga po, the last we heard ay meron pang balakid no, dito sa kanyang kandidatura dahil mismong yung pagpapadala kay dating presidente sa Hague, ayan yung naging subject ng kaso na yun. Wouldn't he be one of the least credible to take the position of ombudsman? At paano kaya nawala yung mga issue na yun? Well, ang alam ko, yung acting ombudsman ay niresolve yung mga kaso na yon. No? Na tingin ko ay medyo hindi naman talaga fair. No? Na kakasuhan siya dahil dun sa pagpapadala niya o pagtulong niya sa International Criminal Court na kunin si ex-President Digong. No? Dahil usapin din niya ng international law eh. Kahit hindi tayo miyembro ng ICC, ay meron tayong latent obligation. Dahil nangyari ang mga kaso na yan, nung 1 year na tayo ay obligado pa na sumunod sa ICC. Kahit later on, ay formally na wala na tayo. Kaya tingin ko ay hindi naman niya totally kasalanan yung ganong klase. If ever, kasalanan talaga yon. No? Yung pagpapadala kay ex-President Digong sa ICC. Kaya mabuti naman na nawala na yung kaso na yon at wala nang sagabal sa kanyang pagiging ombudsman. Whether siya ay magiging credible na ombudsman, tingin ko ay yan ay nakadepende doon sa kanyang gagawin as ombudsman. Pero malaki rin ang magiging papel ba ng kanyang opisina dito sa sa flood control probe? Yes, dahil halimbawa, kung merong politiko na may ebidensya na more than 50 million yung kanyang kinulimba, ay pwede siyang kasuhan ng ombudsman at makukulong siya immediately. Dahil non-bailable yung kaso na plunder. Pero isn't it more of administrative? Kay Jinggoy Estrada at saka kay Bong Revilla. Kung maalala mo, Gretchen, nakulong sila. Di ba? Oo. Sa tingin po ninyo, hindi na natin mapapakinggan ang dating House Speaker na si Martin Romualdez, to defend himself. Kasi the last we heard about that, siya inimbitahan itong Blue Ribbon Committee hearing, pati na rin si Zaldico. Tingin nyo, hindi na tayo magkakaroon ng tsansang marinig sila? Hindi ko alam, no? Hindi ko alam. Pero tingin ko ay mapipilitan siyang sumagot sooner or later dito sa mga binabato sa kanya ng mga kaso, no? Duda ako kung at this point babalik si Zaldico sa Pilipinas. Pero tingin ko si Speaker, dahil sa interparliamentary courtesy, ay pwedeng hindi dumalo doon sa Senate hearing. Ganon din ang ginagawa ng mga senador pag pinapatawag sila sa House hearing, di ba? Nag-invoke sila ng interparliamentary courtesy. Kaya pwedeng gawin yon ni Speaker. Bagamat hindi makakaganda sa kanyang imahen kung hindi ko dadalo. No? Pero tungkol sa tanong mo, tingin ko ay sooner or later ay kinakailangan niyang sumagot. Hindi yan pwedeng maiwan in limbo, yung mga batikos sa kanya. Okay, so I guess we are at the critical juncture in this investigation. Lahat ng tao nakatuon sa magiging desisyon. Very critical. How big of a day is today, apart from being the day after your birthday, for everybody watching? Well, maganda na yung trillion peso march ay finormalize na hindi na lang sila marcha. Sila ay trillion peso movement. At marami silang pinaplanong pagkilos na magkukulminate sa November 30 sa isang mas malaki na mobilisasyon against corruption. Perhaps similar or greater than yung million people march during against Napoles, against pork barrel, more than 10 years ago. Kaya maganda itong nangyayari ngayon at maganda na nag-level up yung simbahan. Tungkol sa kanilang moral leadership at moral term of reference dito sa
lumalawak na skandalo na ito. Pati ang simbahan na, may lumabas din ng litrato with Cardinal Tagle officiating the renewal of vows of Zaldico. So it seems that even the church is under attack. Or Kaya Gretchen, ingat ka sa mga pictures baka kung sino yung magpa-picture sa iyo. Hindi ako magpa-picture sa iyo. Okay, maraming salamat sa iyo. Thank you for helping us understand what to watch out for on this Monday. Mukhang marami tayong abangan for the rest of the day. In the meantime, sayang di ka pumunta rito. May pakape pa naman ako para sa iyo. Mamaya malamig na pagdating mo dito. Sana nakatulong kahit konti. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Sana nakatulong. Alright. We got political analyst and former presidential advisor joining us, Ronald Llamas, in the house. Happy birthday again. Salamat.